Kamusta po? You're watching the News Listener by Angelo. Okay, pag-usapan naman natin tong banat ni Amy Marcos sa 2026 budget na sinabi niya, giniling na pork. Aba, nagmamagaling si Ate Amy. Okay, so panoorin natin tong video niya galing mismo sa kanyang Facebook official account. Okay? At ipapakita natin kung gaano ka hipokritong taong ito in terms of corruption sa pork barrel or sa NEP in any budget. Okay? So let's watch this. Bibili tayo ng pork kay Aling Luz Biminda. Aling Luz, magkano ba ang baboy ngayon? Mura lang po, Manang. Swak sa budget mo. Speaking of budget, minsan naisip ko, kaya siguro tinawag na pork ang pork barrel dahil madalas talaga namang binababoy lang ng ilang babatas ang pondo natin. True to life story. Ang pondo, parang karne. Tinatagtad, pinaparte-parte. Tama ka dyan, ate. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid. Parang pork barrel. Kaya ang ginagawa, ginigiling. Para di halata, Para mas madaling sibain. Isang to, parang kinaltasan. tinimbang, ngunit kulang. Ito, DOTR, Foreign Assisted Project. Sa original, nasa 121.5 billion. Pagdating sa budget, 49.2 billion na lang. Galing na. Parang sinigang na walang sabaw. Tama! 72.3 billion ang bawas. Binawasan para sa Metro Manila Subway. Yung North-South Commuter Train, tanggal din. Pondo sa transportasyon, binakulaw. Kaya ang bansa ang kupad ng galaw. Sige. Galing na. DPWH Foreign Assistance Project, kasama na dyan yung mga pumping station ng Metro Manila, Pasig Marikina Spillway, yung Cavite Bataan Tulay, Negros na mga tulay. Nako, 70 billion sa original, naging 7 billion na lang ngayon sa budget. Kaya Okay. Diyan na lang muna tayo when it comes to her video. Medyo 5 minutes yan, guys. At kitang-kita mo talaga na pinapalabas niya na magiging corrupt kasi ito ay for 2026 at magiging corrupt daw kasi pinagtatagpi-tagpi, ginigiling ayon sa kanya. Pero siya mismo meron siyang mapanghing tinatagong kabalustugan sa kanyang pangalan. Okay? At si Senator Ping Lacson mismo ang nagbunyag ng kalokohan niya. So punta tayo sa ABS-CBN. Sabi dito sa kanilang headline, 2.5 billion in allocables tied to Amy Marcos in 2025 NEP, says Lacson. Mind you, si former Senate President, sino yung former President? Si Chis Escudero, siya yung former Senate President noong panahon na yon, ng 2025 nang aprobahan. At sila yung majority noong panahon na yon. Imagine, sino yung minority nung time na yon? Si Senator Risa Hontiveros, tsaka I think si Coco Pimentel. Di ba? So, tahimik sila. Kasi when it comes to budget or sinasabi nila na corruption, siya mismo, isa siya sa mga senador na nag-approve na nandoon at kasama siya sa majority ng mga senador. Di ba? So, punta tayo sa baba. Sabi ni Senator Ping Lacson na flag na merong 2.5 billion pesos. 2.5 billion pesos, malaking halaga, na allegedly tied kay Senator Amy Marcos sa 2025 National Expenditure Program or NEP. So the Senate President pro tempore also cited
Senator Marcos' silence on supposed giniling pork when 2026 bill was being tackled at bicameral conference level. Marcos had a allocable worth of 2.5 billion according to Cabral files. Oh, nandun sa Cabral. Most of collocables were moved to NEP to the 2025 GAA via insertions in BICAM where Senator Marcos at least the same amount based on DPWH record. So meron siyang record doon sa DPWH. Okay? While part insertions were later released, part of FLR allocable has been released in statement. She makes a lot of noises criticizing the 2026 budget for having pork, but she had pork in the budget at least in 2025 GAA. So yun na nga eh. Kung nag-criticize ka na magiging pork barrel yung 2026, eh siya mismo meron siyang pork barrel nung nakaraang taon. So, kung criticize niya itong budget na to, isipin nyo, siya ba ay malinis na tao? Siya ba ay malinis na politiko? Na senador? Hindi, di ba? Makapal lang yung mukha niya at ang makeup niya para hindi mahalata ng kaniyang mga supporters ng mga DDS. Hindi na siya hindi na siya loyalista ng mga BBM kasi tinakwil niya na yung kaniyang pangalan na Marcos, di ba? Okay, so punta tayo sa baba. Lacson also pointed out that while Senator Marcos rejected the ratified version bill due to the increase of funding for assistance programs, she labeled as soft pork. She had pork at least in 2025. Even a physical present of distribution of ayudas last year. Oh, meron pang ayuda. Aba, she was so fond of attending such distribution and now she is there. Is pork kiniling in the budget? You know, if you don't have any moral ascendancy, you just have to keep quiet because it will come back to you. Yun ang nangyari. O ngayon, sino mas malinis? Si Ping Lacson or si Amy Marcos? Siyempre si Ping Lacson. Nung nung senator pa si Ping Lacson, nung karaan na taon, hindi na tinatanggap whatever pork barrel or pondo para sa mga senador. Siya mismo nagsasabi at napakaraming tao alam yan at mga expert at mga insiders doon sa Malacanang. Oh, sa gobyerno. Okay, so Lacson scored. Marcos as well for her criticism of Blue Ribbon Committee, which he had, particularly in investigation into the flood control project. Kasi hawak na ni Ping Lacson. So yung mga Duterte senators, kinukutya o kumaga ina-undermine yung kanyang pag-iimbestiga. Diba? Okay. So there are the rest. Now, ito, gusto ko itong pakita sa inyo guys kasi again, hindi malinis tong si Amy Marcos. Madaldal lang siya pero siya mismo may tinatago. Okay. Now, ipapakita ko sa inyo naman itong sinabi ni Gadon. Para paalala na din na meron palang insertion tong si Amy. Ito, so panoorin natin Right. Oh, 'di ba? Tama siya. So that means meron palang ganitong kabulustugan tinatago si Amy na meron siyang bagman sa DPWH. At siguro malalaman natin in the near future. 'Di ba? At yung last na sinasabi ni ni Gadon na yung problema nyo sa pamilya nyo dapat itago nyo sa sarili nyo, dapat lang.
Kasi personal yan, family affair. Hindi yung sinasabi mo sa buong mundo na addict yung kapatid mo. Well, in fact, wala ka naman any evidence na mapatunayan yon. O, di ba? Oh. So, yan. So, wag ka mag-criticize sa budget ng kapatid mo, eh ikaw mismo, mabaho rin. So, tumahimik ka na lang at mag-criticize ka in terms of other things. Pero kung ikaw, nagmamagaling, meron ka palang tinatago, ngayon, babalik talaga sa'yo. O, di ba? Hindi man ako agree kay doon sa mga sinasabi niya, doon sa mga pero I agree sa mga sinasabi niya dito sa video na to. Okay? So, salamat po guys. Ano sa tingin nyo? Meron pa kayong comment suggestion? Paki-comment po sa ating comment section at please hit the like and subscribe button if you like this video. Salamat po and I'll see you sa susunod na video.